Breaking news, Kabataan Party List Raul Manuel kulong kay Senator Bato matapos mahuling NPA ayon kay De La Rosa. Bistado na ang mga party list ng mga NPA na humahawak kay kongresista matapos bumaliktad dating grupo ng NPA, party list na nagsusustento sa terorista. Ayon sa testigong hawak ni De La Rosa, inutusan silang bumuo ng party list para makapag-infiltrate ang NPA sa Kamara para makakuha ng pera sa party list ang mga NPA na kongresista. Dagdag pa ni De La Rosa, tama si BP Duterteng wag makipagkasundo si BBM sa mga komunista dahil matapos niyang magdeklara pistok sa NPA, binomba naman nito ang Mindanao. Kinakampanya namin yung Makabayan Bloc. Bakit sila yung kinakampanya namin? Kasi yun yung atas ng CPP sa amin. Para makapag-infiltrate sa loob mismo ng government. Nagbigay na instruction sa inyo na ikampanya yung Makabayan Bloc. Yes po, sir. Particularly, anong mga party list yan? Nandiyan ang Kabataan Party List. Saan? Gabriela. ACT Teachers. ACT Teachers. Ayan muna. Next, may we, ito sa mga surrender, mga former rebels. Tanungin muna kayo. Tanungin ko kayo bago kayo magsalita lahat. Sino sa inyo pinaka-latest na nag-surrender? Pinaka-latest? That's why I'm asking this dahil gusto ko malaman from among you, kasi sigurado ako, kung nag-surrender kayo o na-recruit kayo during the effectivity, during or after the effectivity of the Anti-Terror Act, which criminalizes recruitment. Alam ko na kilala niyo kung sino yung nag-recruit, dapat yun ay nakasuhan na. Kasi alam ko hanggang ngayon, nandiyan pa yan sa eskwela ninyo. Sige pa rin recruit yung mga gago na yan. Sige pa rin pang-recruit, sige pa rin pangluluko ng mga tao na yan. Yung mga teachers na yan, na mga professors na andyan pa sa mga universities, sige pa rin yan hanggang ngayon. So tinitingnan ko kung sino yung pasok sa effectivity ng Anti-Terror Act para makasuhan na yung mga tao na yan. So yung pinaka-latest na dapat na nag-surrender, na kilala ninyo kung sino nag-recruit ninyo. Andyan pa ngayon, paikot-ikot, palipat-lipat na yung school para mangluko ng mga kabataan. So wala, no? Walang pinakalitis, ikaw lang pinakalitis. So yung recruiter mo is a fourth nominee ng Kabataan Party List? Yes po, sir. So by year 2016. Talaga kasinungalingan yung sinasabi nila na hindi talaga sila involved sa recruitment? Yes po, sir. Very clear? Yes po, sir. Actually, yung recruiter ko po is from Caloocan City din po. Kaya uuwi ako sa bahay, galing ng eskwelahan, sasabay talaga siya sa bus. Tapos habang nasa bus kami, dinidiscusan niya na kami. So kung sabihin ko sa'yo, ako yung taga-Kabataan Party List, huwag mo kaming i-red tag. Masama yan. So ano masasabi mo ngayon? Hindi naman po red tagging yung ginagawa namin. Ibinabahagi po namin kung paano kami ni-radicalize. Correct. At the same time, paano kami nahikayat. Pero kung sila ang makinig sa'yo, in-associate mo sila sa movement ng NPA, red tagging daw yun. Red tagging talaga. Yan ang kalang sinisigaw. Please continue. Ang masasabi ko lang doon, Mr. Chair, sila po kayo yung ma-recruit at umakyat sa bundok at manirahan doon ng ilang taong nakikidigma sa hanay ng pwersa ng gobyerno. Kaya, tell it to the yes, sir. Party List representative. Tell it to them. Yes, sir. Yes. Ayan. Kaya yun po, yun yung naging paraan ng pag-recruit. Kaya hindi lang iba-iba po yung forma ng recruitment sa amin. Hindi lang po sa room-to-room discussion, minsan po may mga cubicle o mga organizational booth. Kasi uso naman po yan sa pag-i-start ng klase, nagpapakilala talaga yung mga iba't ibang organizations. Nakakapagtaka, ikaw talagang na-recruit ka out of so many youth. Ano mo? Bakit ka nagkaganon? What made you do that? Yung just want to understand you. Yes, ma'am. You can understand other youth. What made you do it? Nandun po ako sa paniniwalang kailangan kong paglingkuran yung mamamayan. Nandun po, ano po yung maiaambag ko as a youth na parang iminulat sa akin ng CPP, NPA, NDF na hindi lang ako simpleng kabataan, bahagi ako ng society, na yung nararamdaman ko bilang isang kabataan na tumataas ang tuition fee, ramdam yan ni nanay at tatay kasi sila yung nagbabayad ng tuition fee. Ngayon, parang ano yung part ko as kabataan, siguro yun yung nakita rin ng CPP, NPA, NDF. Bakit? Na mula sa legal organization, binigyan kami ng tungkulin hanggang naging NPA kami na humahawak ng armas, naging secretary po ako ng East Front Cagayan na humahawak ng Antas Distrito na area ng CPP sa isang probinsya. Actually, 2 distrito po yung nahawakan ng unit namin doon. The NTF-ELCAC po, ma'am.
ginawa sa'yo ng NTF? Actually, nung unang narinig ko po ang NTF-ELCAC, sabi ko, kung itong counter-insurgency program ng government na to ay magiging drawing, hindi maglalaoy, lalakas ulit ang CPP, NPA, NDF. Pero kung itong counter-insurgency task force na to ay mag-prosper at magtutuloy-tuloy, na-address niya yung issue at roots of arms trial kasi napakarami pong kabataan ang hindi naman nag-NPA dahil binugbog ng army or police brutality. Mas maraming nag-NPA dahil sa social injustices at social issues. Na pag na-address yun ng government ng tama, maaaring magkaroon nga ng kapayapaan sa bansa at matigil. Na nagiging, kung titingnan po natin, nagresulta naman po tayo, member, hindi ako kabataan party list member. Pinadala po kami sa Cagayan Valley para sa electoral campaign. Ayan po, na doon ikinakampanya namin yung Makabayan Block. Bakit sila yung kinakampanya namin? Kasi yun yung atas ng CPP sa amin. Na kailangan ikampanya itong mga party list na binuo ng CPP para makapag-infiltrate sa loob mismo ng government. Next. So, very clear ha, sa sinabi mo na yung CPP nagbigay ng instruction sa inyo na ikampanya yung Makabayan Block. Yes po, sir. Particularly, anong mga party list yan? Yung Makabayan Block po nung panahon na yan, kasi year 2013 po yan, sir. Nandiyan ang Kabataan Party List. Saan? Gabriela. Gabriela. Teachers. Teachers. Ayan muna. Gabriela naman. Yun po yung kinakampanya namin. Kaya, pag nasa area kami, iba-ibang, ayan, makita nyo, nakasuot. Alam nyo, sige, ito mga party list ito, deny ng deny. Nawala silang linya sa CPP, NPA. So yun po talaga kasi ang turo sa loob ng kilusan na itong mga front organizations na to, sila ang magigiit na hindi legal kami. So, meaning, ikaw nanggagaling sa loob, naging armado ka, Yes, sumabi ka sa armado, lumaban sa gobyerno. Can you categorically say na itong mga party list na ito, na sige deny ng deny, mga sinungaling? Yes, sir. Ulitin mo nga, sinungaling sila? Yes, sir. Oh, thank you. Ayan o. Ayan, kaya yun nga po yung sinasabi sa amin na kahit anong gawin sa amin, nahuli po kami ng government forces, aanuhin kami, torturein, bubugin, ganyan, pero hindi kayo magsasalita na aaminin yung aming ginagawa. Una po akong na-recruit, na-organize sa loob ng Polytechnic University of the Philippines sa Manila nung ako ay nasa unang taon ng kolehiyo kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Philosophy. Ayan, sa unang araw po ng pagkaka-recruit ko sa PUP, supapunan yung mga adjustment period na tinatawag sa mga estudyante. Yan po yung mga panahon na pumapasok ang mga profesor para maibigay lang yung course outline. Kaya dinatnan ko po yung PUP nung kasagsagan na nagbabato ng mga upuan, lamesa, sirang electric fan, sirang computer, from 6th floor down to ground floor, yung tinatawag naming papay, kung saan nagkukulong po yung mga aktivista. Tapos doon sinusunog. Yan, dahil kasagsagan din po yan nung panahon ng tuition fee increase, kasi meron pa pong tuition fee no ng mga state universities and colleges. At yung matrikula po per unit sa PUP ay 12 pesos per unit. Parang ang So, kasama ka doon? Yes po, sir. Ilang computer na itapon mo doon? Wala po, hindi po ako nagtapon ng computer. First year college po ako nun, First year sir. college. Yes, unang araw po yun po yung bungad sa amin sa loob ng pamantasan. Kaya mula po doon, may mga pumapasok na mga student organizations. Hindi lahat naman is under ng CPP, NPA, NDF o mga CTG-affiliated organizations. May mga traditional organizations din na pumapasok sa mga classroom, nagbibigay sila ng orientation, nagre-recruit sila na maging member ng kanilang organization. Pumasok noon sa classroom namin yung SCMP, Anak Bayan, LFS, then yung organization na nasalihan ko po, yung Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley o Lakbay CV. Siya yung kaiba sa ibang mga organizations na pumasok, gaya ng SCMP, Anak Bayan, tsaka LFS, kasi yung mga yun, sinasabi nila na sila ay para sa karapatan ng mga kabataan estudyante. Ayan, tapos nagtatalakay sila hinggil sa tatsulok na meron daw magsasaka, merong mga manggagawa, mga petty burgess. Yung triangle po ng social stratification kung saan nag-start daw yung social contradiction, bakit nagkakaroon ng tunggalian sa uri. Pero yung Lakbay CV, nung pumasok siya sa amin, at bakit naging interesado kami dun sa organization, sinasabi nila na sila ay mga human rights advocates, sila ay mga peasant advocate, mga environmental advocates at indigenous people advocate na isinusulong yung karapatan ng mamamayan ng Cagayan Valley, sa rehiyon ng Cagayan Valley particularly. Kaya nung pumasok sa amin si Kuya Bob, o mas kilala sa yung totoong pangalan niya is Deo Montes Claros. Second year college po siya noon, AB Philosophy course din. Naging regional coordinator po siya ng Kabataan Party List sa Cagayan Valley at naging fourth nominee ng Kabataan Party List noong year 2016. Diyan po sa mga larawan, actually, nagaganap yung mga pagpupulong, pagre-recruit sa amin sa loob ng mga lugawan sa PUP, yung mga kainan, mga cubicle na pinag-i-stayan namin. Doon kami unang ni-recruit.
At doon kami pinapaliwanagan ano ba yung kalagayan ng kabataan, ano ba yung kalagayan ng pagmimina sa Cagayan Valley. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.